Ngayong araw nga lang gumanda ang panahon dito sa Tinggalan. At sakto namang katatapos ng trabaho natin, kaya naisipan kong umakyat dito sa aming kaingin sa Dika. Bala ko nga kunin yung mga iniwan naming saging noong mga nakaraang araw. Dahil pagka tumagal-tagal pa ngayon malamang sa malamang baka wala na kaming abutan. Mismong kalsada nga lang pala yung pwesto ng aming lupa, kaya naman kapag may dumaan paniguradong makikita. Mga ilang ulit na nga rin kaming nawalan, kaya ngayon medyo sanay na kami at inaagahan na namin ang pagkuha. Medyo madamo na nga rin itong lupa namin dahil sa tagal ng panahon na hindi namin ito nadadamuhan. Gawa ng medyo naging busy nga. Nag-aaral pa ako noon nung simulan naming linisin ito at simulan namin taniman ng mga niyog, papaya, pinya at ng mga saging. Mga ilang taon na nga rin ang lumipas, kaya sa ngayon naanihan na namin yung iba sa aming mga itinanim. Wow! Mula nga dito sa pwesto ng aming lupa matatanaw nyo yung kabayanan ng Dika, isang barangay dito sa Tinggalan. Maganda nga ang tanawin sapagkat ito'y nakaharap sa Pacific Ocean. Tanaw na tanaw ang lawak ng karagatan. Kapag ka nga maganda ang panahon, minsan nakikita pa namin dito yung Pulilio Island. Eto nga't nagsimula na namang mamunga yung ibang mga saging na iniwan namin nung nakaraan. Bali, nagpuso na nga sila. Pero hindi nga yan yung kukunin natin dahil ang kukunin natin yung iniwan lang ni Papa na isang buwig. Mga nasa 3 puno nga yung naanihan ni Papa nung nakaraan. Kahit hindi pa nga hinog, kinuha na namin para dito na namin sa bahay papahinugin. Ang tawag nga daw pala sa saging na yan tampuhin. Hindi ko rin alam kung bakit tinawag tampuhin, baka pinaglihi sa mga babae. Yung mga na-harvest nga namin dito sa lupa na to hindi pa namin pangbenta dahil pansariling konsumo lang. May kalayuan din kasi to mula dito sa bahay namin, kaya bihira lang din mapasyalan. Kaya nga kung makaipon mas gusto ko pa na dito ilaan. Dahil kahit papano talaga namang makikita mo yung bunga ng pinaghirapan. Wow! Pinaghiwa-hiwalay ko nga lang yung mga saging na yan para maisilid natin sa lagayan ng maayos. Para madali nating mabubuhat pababa. Dahil nga yung pwesto nung lugar namin na yan medyo pataas mula sa kalsada. Kaya talagang mag-iingat ka lalo na pagka bagong ulan. Dahil siguradong magiging basa yung daanan. Isinalansan ko nga lang ng maayos tong mga saging sa dinala kong sako. At pagkatapos nga umakyat na ako dito sa may dati naming kubo. Sira-sira na nga din gawa ng masamang panahon ng mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan. Nagbaon na nga rin ako ng kape para pagkatapos nating mag-ani makapagpahinga tayo, makapag-relax. Makatakas man lang kahit sandali mula sa maingay na komunidad. Napakasarap kang humigop ng kape lalong-lalo na sa mga ganitong lugar. Lalo't naririnig mo yung mga huni ng mga ibon sa paligid. Pati na rin yung hampas ng malamig na hangin sa mga dahon ng mga puno. Sabayan na rin ng pag-iisip kung saan nga ba ako nagkulang. Inubos ko nga lang yung laman ng isang baso at naisipan ko na rin bumaba. Eto nga lang yung kalsada malapit sa lupa namin. Nandyan na rin yung poste ng kuryente kaya naman madali lang magpakabit. Pinasan ko na ngayon saging pababa doon sa may kalsada para maisakay ko doon sa aking motor. Si Bergie nga pala yung ginamit kong service paakyat dyan sa may lupa namin. Yan din yung kadalasang sinasakyan ko ng kamote kapag nangunguha kami. Dito ko na nga muna tatapusin tong video at sana suportahan nyo ako sa mga susunod pang video na gagawin ko. Ayan, at pinaandar ko na nga si Bergie at diretso na ako sa pag-uwi.